Kapag sinabing gray, ano agad pumapasok sa isip mo? Bloodline ba agad? O simpleng kulay lang? At bakit may mga gray na magkakaiba ng katawan, magkakaiba ng style, at minsan magkakaiba pa ng kulay? Pero pare-parehong tinatawag na gray. Sa video na ito ka-GameYard, uusapan natin ang isa sa pinaka-pinag-uusapang pangalan sa mundo ng game fowl breeding. At baka pagkatapos mong mapanood ito, mag-iba ang tingin mo sa salitang gray. Bakit maraming nalilito sa gray? Isa ito sa pinaka-common na confusion sa maraming backyard breeders. Kapag may nakita silang manok na kulay abo, silver, may puting balahibo, madalas agad nilang tawaging gray yan. Pero ito ang importante maintindihan. Hindi lahat ng tinatawag na gray pare-pareho. At hindi lahat ng kulay abo automatic gray bloodline na agad. Dito nagsisimula ang confusion. Ano ba talaga ang bloodline? Bago natin sagutin ang tanong, kailangan muna nating maintindihan, ano ba talaga ang bloodline? Sa simpleng explanation, ang bloodline ay family line ng manok na may consistent traits, pinanggalingang breeders, at history ng breeding. Hindi lang ito kulay. Kasama dito ang katawan, movement, ugali, structure, consistency ng offspring. Kaya kapag sinabing bloodline, mas malalim ito kaysa simpleng itsura lang. So, kulay lang ba ang gray? Ngayon, ito na ang malaking tanong. Kulay lang ba ang gray? Ang sagot, depende sa paggamit ng term. Minsan kasi, ginagamit ang gray bilang kulay. At minsan naman, ginagamit ito bilang pangalan ng bloodline family. Kaya maraming nalilito. May mga manok na mukhang gray ang kulay, pero hindi talaga gray ang pinanggalingan. At meron ding gray bloodline na hindi sobrang gray ang itsura. Interesting, di ba? Bakit may iba't ibang uri ng gray? Isa pang dahilan ng confusion. Maraming breeders sa iba't ibang lugar may sariling interpretation, sariling breeding style at sariling crossing. Kaya habang tumatagal, nagkakaroon ng variations, iba't ibang shades, iba't ibang katawan. Pero pareho pa rin tinatawag na gray. Kaya minsan, pareho pangalan pero magkaibang itsura at traits. Bakit mahalaga ang pagkakaintindi dito? Ka-GameYard, mahalagang maintindihan ito lalo na sa breeding. Bakit? Dahil kung kulay lang ang basihan mo, pwede kang malito sa tunay na pinanggalingan. At sa breeding, hindi sapat ang kulay lang. Mas importante, consistency, history, at quality ng bloodline. Karaniwang pagkakamali ng mga baguhan. Ito ang common mistakes. Kulay lang ang basihan. Pangalan lang ang tinitingnan. Hindi alam ang history. Basta mukhang gray, ay gray agad. Pero ang experienced breeders, mas tinitingnan nila pedigree, traits, consistency, at production. Ang mas importanteng tanong. Sa totoo lang ka-GameYard, mas importante pa minsan ang tanong na, consistent ba ang traits? Maayos ba ang pagpapalaki? May quality ba ang breeding program? Kasi kahit anong pangalan pa niyan, kung walang consistency, mahihirapan ka pa rin sa long-term breeding. Ngayon, alam mo na, bakit maraming nalilito sa salitang gray? At bakit hindi sapat na kulay lang ang tinitingnan sa breeding? Kung gusto mo ng susunod na topic, bakit hindi pare-pareho ang gray? Bakit may mahal na bloodline? Signs of good genetics? Comment mo lang sa baba ka-GameYard. At kung may natutunan ka, subscribe ka na sa Alpha Cord GameYard para sa tunay na ka-GameYard.